Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yan, welcome mga papa. Meron naman tayong bagong episode. Tsaka ngayon, meron tayong guest. Kumuha tayo Oh. ng guest. All the way from, ano bang tinatawag nila sa London? All the way from the bridge. In London Bridge. Hindi ko alam eh. The land of tea. Hindi ko alam. Yeah, the land of tea. The land of what? Pero ito, welcome Jorel. Si Jorel is part of the Dimsilog podcast. Yan. Sasabihin ko, siomay eh. Pero thank you sa pag-invite sa akin. Kasi actually matagal ko nang gusto mag-guest dito. Lagi ko pinapakinggan yung mga episodes niyo. So, pag may makita ko yung listener from UK, ako yun. Oh, sakto may isa tayong listener from UK. Malamang si Jorel. Si Jorel. Pero ito, just in case nagtataka kayo kung bakit namin ginest si Jorel. Kasi meron siyang podcast na Dimsilog Podcast. At siya yung pinaka-poging host ng podcast na yun. Saktong-sakto, ang pag-uusapan natin yung pretty privilege ng mga bata. O sa mga bata. Kasi, nagulat nga ako na ako yung in-invite nyo kasi hindi ko alam kung mako-consider pang may pretty privilege ako. Pero, flattered naman ako. So, thank you. Siyempre isipin mo, Jorel, para sa mga hindi nakakalam si Jorel kasi, magulang nito, artista. Siyempre, hindi na natin sasabihin kung sino artista yung magulang niya. Pero pagka nag-message siguro kayo sa Tatayhood or shinare ninyo tong Tatayhood podcast, baka sabihin namin kung sino yung artista na magulang ni Jorel. So, baka magulat kayo. Yun. Marami na maghahanap dito. Pero i-define muna natin yung pretty privilege sa mga bata. Kasi yung pretty privilege kasi, ano yan, siyempre, yan yung mga bata na may tsura, yung kapag sinabi na, ang pretty, ang cute-cute naman ng baby, o kaya ito yung mga tipong pag may contest sila sa school, pwedeng i-share yung picture para kumbaga hindi ka mahihiya. Ito ba yung mga bata na sinasabi sa mga group chat na paki-heart naman yung picture ng anak ko para manalo siya. Oo. Tapos pag-reply ako, yes. Pero pag nilike mo lang, ayaw nila nung thumbs up lang, gusto nila yung heart talaga. Dapat heart, oo. Mukha naman pa yung anak nila. So anyway. Pero tsaka ito din yung mga bata na yung mga madalas puriin. Ito sabihin na ang cute-cute nila, ang lalim-lalim ng dimples, yung mga ganon, yung mukha silang manika. Tapos siyempre, ito, patulad nga si Jorel, yung magulang nito, nasa commercial. So siyempre, namana din yung genes niyan sa kanyang anak. So yan yung definition ng pretty privilege para lang magkaroon ng context. Pero ito, tatanong ko na muna din kasi sinasabi mo na, dinescribe mo na kung ano ba yung pretty privilege. Jorel, ikaw ba meron kang gano'n nung bata? Yung parang sinasabi ng magulang mo, pogi talaga nito ni Jorel. Maraming mabubuntis, maraming matitira to paglaki nito. May mga gano'n ba na yung mga tito mo. Yung mga tito mo, mga gano'n. Well, kasi growing up, 4 kasi kaming magkakapatid. So, pangalawa ako. Pero, kumbaga sa 4 sa amin, ako yung pinakapangit na. So, nung mga
So yung mga kamag-anak namin or kahit yung parents namin, hindi ako yung favorite pagdating sa hindi ako yung binibilhan ng mga bagay. Ako yung parang hand-me-downs usually. Teka lang, kahit yung bunso, binibigay pa rin sa yung hand-me-down nila? Pero siguro hindi na hand-me-down yun. Pero mas inuuna sila. Okay. So growing up, insecure ako. Dahil Pero yung sa mga observation mo sa mga kapatid mo, kasi siyempre, kung magkakapatid kayo, feeling ko parang yung pretty privilege is medyo ma-split do sa inyong magkakapatid. Pero sa observation mo, ano naman yung sayo? Kunyari, nilabas ka sa sa family. Ano yung mga special treatment sa'yo? Okay. Kasi siyempre, in comparison, kayo magkakapatid eh. Pero labas yung mga kapatid mo. Kasi siguro in a normal setting, like sa classroom, ganun. Sa classroom. Obviously, usually, hindi naman ako yung pinakapangit eh. So, yes. Alam mo isa ba sa mga taga-Broden podcast yung pinakapangit? Baka, pero sila na yung humusga. Anyway, pero sige. So, sa school naman, sa mga in class, na navo-vote ka na alam mo yung may muse tapos may escort, no? May escort. So more often than not na no-vote ako as escort. Yun yung mga naglalakad sa harapan ng class niya pag intrams, diba? Like yung mga sports fest, mga ganun. So, ayun. Tsaka pag Valentine's nakakuha ng mga madaming letters tsaka chocolates. Yan. As a kid, hindi pa yung high school tsaka college. Kasi share ko lang meron kasi akong ito nakwento ko to nung bago mag-start ng recording, pero kwento ko lang din ulit. May inaanak ako, mga 2 years old siya. Poging bata. Tapos nakatira siya sa Fairview. Siyempre sa Fairview yun, kapag kumakain sila ng family nila, may siguro mga once or twice na nangyari na may random guy na nagbayad ng bill nila sa restaurant. As in yung buong table nila. Just because natutuwa siya dun sa inaanak ko. Kasi medyo bibo tapos may tsura. So, pero sa Fairview yun So, hindi ko sure kung mag-a-apply. Hindi ba creepy yun? Binayaran niya yung table nung Hindi ba pedophile yung nagbayad nun? In-explain naman niya kasi sinabi niya na yung mga apo niya, tsaka yung mga apo niya kasi nasa abroad. So, wala na dito. Kumbaga paminsan-minsan na lang, nagvi-video call na lang. Kaya pag nakakita siya ng mga bata, yun, natutuwa siya. Tapos binigyan yata yung parents ng calling card na, kung, pediatrician siya. Sabi niya na kung gusto mo pa-check up dito sa clinic ko, ito yung card ko, yun. So parang legit naman yung legit naman siya. Okay. Parang legit pero creepy pa rin kasi una, random. Binayaran table. Tas lalaki ba to? Yung lalaki. Tas lalaki din yung pamangkin mo. Ay, yung inaanak ko, medyo may off. Pero pwedeng pumasa. Pero ito nga yung sabihin mo na, di ba, yung mga batang may pretty privilege, lumalaki sila na di ba? Parang may special treatment sila lagi. Kagaya ito, sabi ni Jorel, diba, na nung bata siya, pag mga Valentine's, nakaka-receive siya ng mga letters, ganyan. Tsaka may mga pakain. Kasi may pakain. Dati,
i-share ko lang din pala, meron din ako mga story na ganun. Nung nagtatrabaho ako sa Pizza Hut, Oo. nung college ako, may mga instances. Siyempre siguro sa mga nagtatrabaho sa Pizza Hut dati, medyo ako yung mas maputi ng konti, medyo mas may itsura ako yung chinito doon. Oo. May mga pumupunta doon na nag-iiwan ng letters. As in customer? Tas Sa Pizza Hut? sasabihin, sa Pizza Hut sa SM North to eh. Wow. May iiwan na letters, tas pagpasok mo, sasabihin sa'yo nung manager, Ting, meron na namang dito, may fans ka na naman dito, nag-iwan na naman sa'yo ng sulat, ganyan. O kaya, minsan, pag nagsuserve ka, makikita, medyo may itsura ka, yung mga ibang mga customer, yung parang, Parang kinikilig-kilig. Kinikilig mga sa'yo. ganon. So, ako Hindi naiirita naman ako. hindi Hindi naman naman bakla. inaatake ng epilepsy. Kasi Hindi. gumagano. Nung time na yun, naiirita ako kasi nakaka-conscious habang nagtatrabaho ka na Oo. meron siyang gano'n. Ang Pa iniisip ko nga, baka nagkaroon din ako ng pretty privilege nung nag-aaral ako sa Kulyat High School kasi siyempre Kulyat High School yun eh. Oo. Wala masyadong may itsura dun hindi na masyadong may itsura dun, konti lang yung mga may itsura talaga dun eh. Pero Tas naisip kulay kahoy pa yung mga balat ng mga tao tas dun. sa PUP, konti lang din naman yung mga pogi sa PUP eh. So, feeling ko, hindi naman ako feeling pogi, pero feeling ko nagkaroon naman ako ng konting gano'n. Ano lang, pero hindi ko naramdaman na meron kang yung superiority complex. Kasi normally may mga ibang bata na gano'n eh, na nagkakaroon ng superiority complex. Pero yung gano'n kasi, minsan, nanggagaling yun dun sa parents nila eh. Yung mismong Oo. parents nila parang sinasabi talaga, "Uy, ang pogi-pogi naman nitong anak ko talaga." Yung hindi nila inaantay na sabihin ng ibang tao na parang sasabihin ko sa inyo, "Oh, Jorel, ang pogi-pogi talaga ng anak ko 'no, 'di ba 'no?" Oo. Tayo na sasabihin mo dun, 'di ba? "Oh, Wala Jorel, namang tignan mo magsasabi yung anak sa'yong ko." pangit anak mo eh, sa harapan mo eh, 'di ba? Wala namang magsasabi sa'yo na, "Tangina yung anak mo gagong pangit." Wala namang magsasabi. Hmm. May mga kilala akong gano'n na, oo, 'di ba ang pogi, 'di ba? Kamukha ko, 'di ba, ang pogi, 'di ba? 'Pag may nagsasabi sa'kin na gano'n, hindi ako nakakakibo. Tas super awkward kasi nga hindi ako umu-oo, hindi rin ako humihindi. Tapos kaming dalawa ng misis ko yun pagka gano'n may nagsasabi, "Oh, 'di ba ang pogi-pogi ni ganito 'no, ganyan, ganyan." Bigla akong mag-iiba ng topic, "Uy, may ano nga pala dito sa ano 'no." Mag-iiba ako lang ng topic. Kasi minsan awkward siya ta's yung bata, siyempre yung bata kung ano yung sinabi nung magulang niya, yun yung papaniwalaan niya eh. Sabi ng mama ko, Oo. "I'm so handsome." Sabi ng mama ko ganito, ganito. Oo. Na yun yung something na hindi ko na-experience from sa parents ko. Never nila sinabi na gwapo si Jorel or ang cute-cute mo, ganun. Laging sa mga kapatid ko. So, nung growing up, kasi kami, pareho kaming school, kaming apat, pareho kaming school. Tapos, syempre, pogi sila, gwapo sila, and maganda yung sister ko. So, pag, kuwari, dismissal time na, uwian na, diba? Tapos habang hinihintay yung magsusundo sa amin, syempre, makikita kami magkakasama, tas may lalapit sa aking kaibigan ko, sabihin, kapatid mo ba talaga si ganyan? Ano nangyari sa'yo? As in, ganun Seryoso? yung sinasabi sa akin. Grabe, putang ina. So, parang yun yung experience ko from grade school to high school, ganun. So, parang may slight insecurity na nag-grow sa sarili ko. Pero, na-overcome ko rin naman yan. Pero kasi medyo kasalanan mo din eh. Kasi
dumidikit ka masyado sa mga kapatid mo eh. Ayun nga. Pero, eto, kidding aside. So, ayan, nasabi mo nga, ang kompetensya mo sa looks ay yung mga kapatid mo. Tapos, nung simula grade school and high school, isa lang naman yung school na pinupuntahan nyo. So, sabay-sabay kayo. Pero, nung nag-college ka na, malamang iba na siguro yung hindi na kayo sa isang school, no? Tsaka iba-ibang schedule din kayo. So, doon, nung college ka ba, doon mo naramdaman yung power na, putya, mukhang lahat yata lahat ng gusto ko makukuha ko dahil sa itsura ko. Oo. Actually, nung college, yung college na lang ako nagkaroon ng confidence talaga. And kasi yung high school nga, isa lang naging girlfriend ko from grade school to high school, isa lang. So, nung college na, doon na dumami. Siguro Nung college siya, it's open season, guys! Siguro mga less than 20 naman mga naging girlfriend ko. Less than 20. Less than 20 naman. Pero kasi, yun nga, syempre, sa Lasal ako nag-college. Tapos, kahit Lasal yun, meron namang, may levels yung mga tao doon. Like, hindi naman lahat sobrang yaman, hindi lahat, alam mo yun. So, may culture shock din na may mamimit ka na hindi ganun kayaman or may kaya. So, parang iba yung so culture shock pala sa Lasal yun. Culture shock sa Lasal yun pagka nakamit ka ng hindi masyado mayaman. Oo, medyo. Hindi. May experience mo lahat nga. Hindi naman lahat mayaman sa Lasal. Sa bagay, hindi naman nga lahat mayaman. Totoo naman. So, depende kung saan sila galing. Iba rin yung level ng nila eh. Yung kino-consider nilang maganda or gwapo. So, siguro bumaba yung standards. So, nagkaroon ako ng fighting chance. Feeling ko naman hindi. Pero pero yung sa mga kapatid mo, meron ka ba na-observe sa kanila na dahil parang sila yung naging apple of the eye ng karamihan. Medyo mga iba nagpabaya, may mga iba, alam mo yun, parang inabuso yung pagiging kaakit-akit sa iba. Oo. Well, nasabi ko sa mga kapatid, yung dalawang mas bata akong kapatid ng lalaki. Kasi gwapo talaga sila eh. Hindi sila masyadong nag-strive academically. Kasi, yun nga, madami sila nakuha mga perks. Besides na yun sa mga babae nakuha nila, pinag-VTR sila. Pang-artista na kaagad. Pang-artista. Or commercial, okay. To the point na yung sumunod sa akin, kasi siya yung pinakagwapo talaga. Sobrang gwapo nito. Dapat magsasign na siya with major network. Pero yung lola ko kasi traditional eh. So, nagalit siya. Sabi, baka molestyahin lang daw siya doon ng mga LGBTQ. Yung ganun. So, hindi siya pinayagan So, hindi siya pinayagan mag-sign. Tapos, ayun. Pero, pareho silang dalawa ng younger brothers ko. Pareho sila nagkaroon ng spunky. Ako, never ako nagka-spunky. Ano yung spunky? Ano yung spunky? Spunky is a term para sa, parang sponsor na bakla or bading. So, alam mo yung magde-dinner kayo, tas bibigyan kayo ng sapatos, or talaga? Puta! Bibigyan kayo ng PS5, mga ganun. So, ang sarap naman maging gwapo! Pero walang kapalit. Hindi sila nanghingi ng kapalit.
na gano'n. Sabi Date-date nila lang. sa akin walang kapalit. At totoo yan, may ganyan eh. Kasi Pero feeling ko naman wala talagang kapalit. Date-date may lang ganyan talaga. yung sa kapatid ko dati. Kasi 'di ba yung kapatid ko nagmo-model, yung bunso Oo. namin. Nagmo-model yung kapatid, tsaka matangkad yun tas pogi. Parang meron dati na bata pa siya nito, eh, parang college siya. Sinasabi yun, binibilhan siya sapatos ganyan, tas Mm. binibilhan damit. Tas mga tipong ano, sinasabi lang, "Naalala ko kasi yung ano, yung anak ko sa'yo." Mga gano'n Mm. yung mga sabihan, eh, na tingin talaga sa'yo anak, ganyan, ganyan, ganyan. Tas doktor yung ano, tas nung huli, Hala, baka pareho ng spunky ng isang yun kapatid nga, ko. eh. Kasi Yun doktor nga, din tas yun, eh, na matanda. yun, tas Pero nung huli parang parang pareho lang din nung ano, inaanak ko, doktor din yung yun nga, eh. nila, eh. Kaya nga sabi ko nga 'di ba, parang ang creepy nun, eh. Tas ang sabi nga daw, kinukuwento lang niya 'to dati, eh. Tas ang sabi nga niya, nung huli daw humingi na ng kapalit. Parang sabi niya, "Ay, tito sorry hindi kasi ako ganyan na ano, eh." Oo. Kinuwento naman niya sa nanay ko tsaka kinuwento niya sa'min, tas sabi niya, "Hindi ako nag-aano sa ganyan, eh." Tas ilang beses na rin yun kinukuha siya sa PBB, Oo. Hmm. tas parang sa ABS parang may mga VTR na rin siya na gano'n, eh. Ang kinakatakot niya nga kasi, yun nga, kailangan mo Hmm. talagang lumunok. Yun lang. Pucha. Pero Pero sa mga kapatid ko naman wala daw talagang ano, kapalit. Madami lang silang Hmm, nakuhang benefits. oo, oo. minsan gano'n talaga. Gano'n naman, eh, puwedeng hututan mo lang talaga. Ay, Oo. hututan naman. Tas 'pag humingi na, anuhan mo na, Oo. Bitawan mo na. ah, bitawan mo na. Pero maganda yung sinasabi niyo, kasi parang kasi ako, obviously wala akong experience dun. Yung sinasabi niyo kasi is hindi lahat ng may pretty privilege is purely beneficial sa'yo. May mga ibang instances na minsan ino-objectify ka na din. Katulad nung mga Hmm, nakakwento niyo na ano, na may mga spunky? Oo, spunky. Ano yun, may spunky. Pero kayo ba, personally, kayo, na-experience nyo ba yun na parang may lalapit sa inyo or may konting pahapyaw na bibigyan kayo ng motherboard ng PC pero papasok muna kayo sa kwarto, ganun. Wala kayo na-experience na mga ganun, mga... May nakwento na ako before sa ano, eh, Ayun, ikaw to sa The yan. Broad yan. Yan. May naging ano ako, alam ko 'to. may naging Oo. friend, may naging older friend ako na um, Doktor din ba yan? Ay, hindi pala yung doktor. Oh, sige, sorry, tuloy. hindi ko masasabi. Pero yun, may naging ano ako, older friend ako na para hindi naman siya naging spunky sa akin. Pero ano siya, galante talaga. Hmm. As in, lahat bibigay niya. Mga free trips, free hotel, minsan drugs. Pero Pala. pero Wala pala sa Pilipinas. Okay, sige. Sige. tsaka mga cellphone ganun. Pero Oo. never ko inisip na ano siya, spunky. Pero Pero tinatanggap mo yung gifts? oo, tinatanggap ko. Binibigay, eh. Pero wala naman Grabe kapalit, eh. naman. As in kaibigan talaga, kaibigan. Tapos nagkaroon ng time na ayun, humingi siya ng sexual favor sa akin. Tas hindi ako pumayag, Hmm. obviously. Ano Tapos yung sexual favor na hiningi? Kasi iba-iba yun yung iba niyan sa umpisa sasabihin, ano, magbati tayo ng sabay, hindi kita hahawakan, magbabati lang tayo. ah, Mga gano'n ba? Mga gano'n, mga gano'n. parang gano'n. Hindi naman kami sabay, pero basta hindi ko ma-explain, eh. Sexual favor. Oo. Sige, sumakit yung ulo. So ayun,
Pero hindi ko naman consider na dahil gwapo ako or dahil may itsura ako. Kaya niya ako inalok. Pero I think Sa pleasing personality mo siguro, no? oo. or may topak lang talaga yan person na yan. Pero ang galing eh. Kasi, yan yung mga yan yung kasi yung mga bagay na isa sa mga bagay yung mga hindi ko na-experience or hindi ko na talaga ma-experience. Yung isa din bagay na hindi ko na talaga ma-experience magkaroon ng jowa habang nag-aaral. Siguro pwede ko kung gawin ngayon, mag-enroll ako tapos meron akong jowain. Pero siyempre pangit yun. Pero ayun, yung ang galing eh. Parang sorry hindi ko pinopromote yung pagiging spunky, pero sa tingin ko isa din yan sa mga isa din yan sa mga iingatan sa mga kids, lalo na kung yung parang hindi sila madala, parang hindi sila mag-give in sa mga gifts na ayun nga, yung may ex-deal sila. Hindi porkit binigyan ka ng something is meron kang ibibigay na kapalit kasi hindi mo naman hiningi yung binigay nila eh. Dapat yun yung tinuturo sa mga bata na di pag binigyan ka, di tanggapin mo. Pero pagka may hinihingi sila na something na hindi mo naman gustong ibigay, may karapatan kang tumanggi dahil wala ka namang hiningi sa kanila eh. Sila yung kusang nagbigay nun sa'yo eh. Pero doon sa sinabi mo Tristan, may parang feel ko may certain level yan. Kasi meron akong kakilala na binibigyan siya ng condo na fully furnished. Ngayon, tinanggihan niya kasi alam niya na kapag in-accept niya yun, may kapalit yun. Magkakaroon ka ng obligasyon eh. Magkakaroon ka ng obligasyon, or utang na loob. So parang siguro mga rubber shoes lang siguro pwede yan no. Mga PS5. damit ganyan o PS5. Pero kung condo na siguro, baka kasi sabihin niya, hinanda ko tong condo na to para sa ating dalawa. Yun. Para pwede tayong matulog dyan. Hindi kita hahawakan. Sabay lang tayo. Diba? Pero yun nga, I think dapat nga nasa pagpapalaki niya ng kids niya yun eh, na may awareness sila sa kung anong what is acceptable na pwede nilang tanggapin from other people. Tsaka aware sila sa fact na yun nga, may mga ganitong bagay, may mga taong magte-take advantage pag may binigyan ka niya ng something. So pero alam mo, ito, i-shift ko lang ng konti yung topic dito kasi meron kasing connotation na pag may itsura ka, mayabang ka. Pero yung totoo kasi, karamihan ng mga kakilala ko na mga may itsura, hindi naman sila mayabang eh. Madalas nga hindi naman nila nararamdaman na may itsura sila or na mas angat sila sa iba eh. It's more of, minsan lang, pag nagkukwento sila, madalas nga honest lang sila sa pagkukwento eh. Na kunyari, honest ka na, inuwento mo, may lumapit nga sa akin na ganito eh. Na parang sa'yo mismo, wala lang yun eh. Kaya mo ikinukwento. And then, madalas, yung mga tao sa paligid mo, naisip, yabang naman ito, kinuwento pa yun. Nami-misunderstand. Nami-misunderstand madalas, yung mga, tas may mga iba naman akong kakilala. Actually, may isa akong kakilala, hindi siya pogi. Pero, sa pamilya nila, sinasabihan siya lagi na, gwapo mo talaga. Ang ano mo talaga, so baliktad sa ginagawa kay Jorel. Pero hindi siya pogi I mean, tapos parang ang nangyari is yung parang pag nakakakita siya ng mga ibang tao na may itsura, naghahanap siya ng ipupula. Naghahanap siya ng pintas dun sa mga tao na yun. Na para, ganito naman yan eh. Ganito naman yan. So pag kunyari, kasi parang itong tao na to, nakilala niya, nakita niya yung isa kong pinsan. Yung pinsan ko pogi. Yung mukha siyang babae na pogi.
Hmm. Oo. Tapos parang sabi niya, yung pinsan mo naman, Tristan, mukha namang tomboy, ganito. Naisip ko, hindi ka naman inaano ng tao eh. Nananahimik. Nananahimik Oo. yung tao eh. Parang ako, wala namang siyang pakialam eh. So what kung mukha siyang tomboy? Sabi ko pogi siya eh. Yung features niya, maano eh, soft and talagang mukha siyang babae eh. Ganun Oo. yung dating niya eh. Pero ba't Oo. kailangan mong sabihin yan? Tas parang lagi siyang chine-check out yung porma mo, porma ng iba. Feeling ko yung sa kaya ko lang naalala 'to kasi madalas nagro-root talaga 'to kagaya ng sinasabi ko kanina, nagro-root 'to kung papaano ka sa bahay. Kung Mm. yung parang masyadong nabi-build up nung magulang mo yung confidence mo. Oo, Minsan nasobrahan maganda rin naman. minsan maganda rin medyo hinahata ka ng magulang mo back to earth eh. Oo. 'Di ba? Na parang may reality na you're not the prettiest in the room. Mm. Not all the time. Na parang, yeah, I think that you look good, but there's always somebody who looks better than you, who does this better than you. May mga iba kasing mga magulang na parang ang madalas is, "Naku anak, you're the best. Kailangan Mm. ikaw yung maging best palagi. Dapat ano ka, ikaw yung number one." So yung mga bata, pumapasok sa isip nila yan na parang, sabi ng tatay ko, ako daw yung pinakamagaling. Na parang naisip ko, it's not bad na yun yung ginagawa natin, bini-build up Mm. natin yung confidence. Pero ano eh, false confidence minsan eh, na minsan din dapat siguro sinasabi rin natin sa mga anak natin na okay lang matalo, okay lang na hindi ikaw yung best sometimes. Kaya kailangan you try your best, kailangan nagle-level up ka pa rin. Mm. Parang ganun lang siguro. Pero paano Tristan kung sadyang pangit lang talaga yung anak mo? Magiging honest ka ba sa kanya na hindi Oo. ka gwapo, hindi ka maganda? Oo, ako Oo. pagka sa mga anak ko 'pag sinasabi ko, nagagalit lang yung misis ko eh. Hindi, para lang Hindi, hindi ma-build yung ano, yun nga, ako parang yung false identity papaano na ba, kasi yung sa magulang namin, kunyari ito sa magulang namin, mm. sa parents ko, never akong nasabihan na may itsura ako. Maski yung Mm. isa kong kapatid na nagvi-VTR, na Oo. nagmo-model, never naman nilang sinabihan na ano yun eh, sa harap niya, to his Oo. face na sinasabing pogi siya or ganito siya, ganito siya. Walang sinasabing gano'n eh. It's more na 'pag may nagsabing ibang tao, titingin na yung nanay ko tapos sabihin, "Talaga ba?" Or kunyari may nagsabi din sa'kin na, "Oh, si Tristan may itsura bla, 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 bla." "Talaga ba? Eh, ano, parang hindi naman." Gaganon lang yung nanay ko. Oo. So, Akala ko parang nung bata ako, akala ko sabihin ng nanay mo, mukha naman siyang tomboy, parang gano'n. so parang ako ano lang din, and napansin ko din 'yan sa, lola ng misis ko. Tuwing Hmm. may nagsasabi sa kanya na, ang ganda talaga ni Luis ganito, ganito. Laging ang sasabihin ng lola niya, "Ay hindi, 'pag nakita niyo yung isa kong apo, mas maganda yun." Parang Ah, laging gano'n, parang okey. laging gano'n. Bina-brush off tapos Bina-brush off, ni-redirect. oo, ginagawa Oh. nire-redirect. Minsan Mm. din gano'n din sa amin pagka ano, 'pag ang madalas na pinupuri lang sa amin ng magulang namin is, kunyari sa akin ang sasabihin lang, si Tristan masipag 'yan. Si Tristan wala akong naging problema diyan kasi masunurin 'yan, bla, 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 bla. It's Mm. never about the looks. Oo. Mm. Tas maski dun sa isa kong kapatid sabi, ano 'yan madiskarte kasi talaga 'yan, eh. Tas yung sa isa Yung kong kapatid din yung na-meet mo, Ingo, si Cha, oo. si Cha, ayan matalino 'yan, magaling 'yan makipag-argue, ganyan, 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 ganyan. So, pero it's never na about na, si ganito mas pogi dito, mas pogi ganyan, siya Mm. mas pogi. Ang Mm. madalas lang nagsasabi na gano'n yung mga tao outside of the family. Na hindi Kunyari kayo ito masyadong yung kilala. Oo. oo, na hindi kami kilala. Tapos yung yung sa family ni Luis, 'di nung una sinasabi ng lola niya, gusto ko si Tristan, gusto ko yung itsura niya bla, bla, bla. Tas nakita niya yung isa kong kapatid, Oo. Binawi. nakalimutan
Nakalimutan Oo. namin. May makikita ako, sasabihin na sa akin ng yung lola Ay, ng misis ko, sasabihin na lagi sino sa si akin, Tristan? "Oh, asan na yung kapatid mong pogi? Wag ikaw. Asan na yung kapatid mo?" Lagi gano'n na. So, Yun yung yun. mahirap 'pag pag lumaki yung isang bata na, yun nga, puro praise Papuri. and Oo. puro papuri sa kanya. Kasi 'pag tumanda, madaming kids naman na na hindi name-maintain yung kagandahan or yung kapugian. So, anong nangyayari, growing up, lagi silang bini-build up na, ang pogi mo. Tas pagtanda or 'pag mas mature na siya, Ay, hindi na siya gano'n ka-pogi. Feeling niya pogi pa rin siya. So, oo. nakikip niya yung asal na pogi. So, nagmumukha siyang mayabang na pangit, 'di ba? Oo. Yun. Ay, Yun. totoo yan. Kaya mas gugustuhin ko yung, yun nga, sinabi ni Tristan na bini-bring back to earth yung bata. Or minsan nga mas okay na parang nilalait yung bata. Hindi ko pino-promote yun, pero kasi usually 'pag mababa yung confidence ng bata, tas tumanda siya, mas motivated siyang pagbutihin yung sarili niya, eh. So, Mm. paglaki niya, nag-workout siya or naging magaling siya sa isang bagay, dun niya makukuha yung praise ng mga tao. Oo. Pero hindi siya magiging mayabang kasi growing up hindi naman siya bini-build up, eh. So, down to earth pa rin siya. Parang ito nga sa tama, nag-a-agree ako sa sinabi mo, yung parang i-level up yung sarili at maging magaling ka sa isang bagay. Kasi naalala ko, sinasabi ko yan sa anak ko. Sabi Mm. ko, "Oh, sige." Kasi may nagme-message nga sa kanya, may nagte-text sa kanya na may crush sa kanya. Ta's Oo. tumigil lang siyang i-message nung nag-usap na sila. Sabi ko, dapat kasi pagka may mga ganyan, hindi mo dapat pinapakita na sobrang interesado ka. At saka Hmm. nung nakilala ka na niya, sabi ko, baka na-bored siya sa'yo. Kasi Oo. wala kang ibang sinend sa kanya, puro cat videos, puro mga memes. Sabi ko, Oo. 'pag inisip mo, dapat you have to be very good at something. Yan yung Mm. mga hinahanap ng mga babae, regardless of how you look. If you're very, very good with something. Parang yung sa nakaraang episode, 'di ba, yung sabi mo, bakit yung crush mo nung high school, crush yung magaling maggitara kahit hindi naman siya Oo. pogi? Kasi Oo. Mm. sobrang galing niya maggitara. Mm. Hindi nakikita yan nung mga tao na hindi naman siya pogi, pero magaling siyang maggitara. Oo. Parang si Pacquiao, magaling siyang mag-boxing, pero dami siyang chicks. Dati. So, Dati. so ano din, siguro sa mga nakikinig, maganda yun yung inaano na parang inaano din natin sa anak natin na hindi lang itsura. Kahit na sabihin mo, alam naman natin siguro 'pag nakita natin anak natin, hindi siya yung pinaka-pogi sa Oo. klase. Mm. Hindi naman yun lahat hindi naman yan lahat nadadaan sa itsura, eh. Oo. Oo. Pero puwedeng hindi siya yung pinaka-pogi, hindi siya yung sporty, pero malay mo siya pala yung pinakamatalino. Pero yun yung sinasabi kanina ni Jorel na parang ang hirap yung kailangan mong i-balance yung pagiging confident at saka yung pagiging down to earth. Kasi parang ang talagang kailangan mo talagang tutukan yung bata na paano siya mag-behave sa papuri, paano siya mag-behave 'pag pinagalitan mo, ng mga tipong pupurihin mo siya enough lang para ma-recognize yung achievements niya. Katulad kunyari sinabihan mo na kunyari magaling siya sa spelling. So, sabihin mo, "Oh, galing mo naman sa spelling bee." May mga ibang magulang sinasabi na, "Oh, second place ka lang, ba't hindi ka first place?" Yung Oo. yung mga gano'n. So, parang gano'n din sa mga looks na parang ang hirap din na ibalanse na baka mamaya kasi kakilala ako na maganda siya, matalino, pero ang nangyari, konti lang nanliligaw sa kanya kasi medyo intimidating siya. Kaya nauwi siya Hmm.
sabihin natin, hindi masyadong maayos na lalaki. So, Kasi hindi siya malandi, yung kakilala mo. So, oo. Hindi siya Hindi siya, nag-focus dun. kailangan mo maging lalo na kunyari sa mga babae nakikinig, Mm. pag nagda-doubt kayo sa sarili niyo, "Oh, maganda naman ako, maganda yung trabaho ko. Ba't walang nanliligaw sa'kin?" Kasi malamang hindi kayo kulang sa masyadong lalaki. malandi. Oo, dapat medyo maging malandi kayo ng konti. Sa'yo, Tristan. Totoo yun, 'di ba, Jorel? Totoo, 'di ba? Kunyari Oo. ikaw hindi mo naman nililigawan yung parang madre or parang yung didiskartehan ng mga lalaki. Yung medyo pakita mo, putang ina malandi to, Hindi kasi dapat para sa mga babae, speaking as a guy, dapat makita namin na willing din kayong kumagat or like may chance na mag-take sila ng bait. Gets mo? Kasi kung kung alam naman ng lalaki na kahit anong gawin niya, kahit anong effort niya is hindi kanya maaabot, 'di ba? Hindi na lang sila Yung mag-e-effort. yung parang sobrang pakipot. Mm. Hindi mo didiskartehan yung pakita mo, pakipot 'to masyado. Masyado Oo. 'tong So, virgin 'to. so mas magaling si Maria Ozawa kaysa kay Maria Clara. Parang Oo. gano'n. Oo. So yun, hindi napunta tuloy tayo diyan sa malalandi. Pero yun lang, ano ulit yung sabi mo, Ingo? Hindi, ayun nga, yung intimidating, matalino, may tsura siya, pero hindi siya, yun nga, ang pumatol sa kanya, or sorry, ang nag-pursue talaga sa kanya ay yung isang guy na medyo hindi okay yung background. Pero, anyway, yun. So, parang ang nangyari is, sa sobrang ganda niya, hindi naman sa sobrang ganda, dahil nga, ganun siya ka-intimidating, ganun siya itsura niya, ganun siya katalino. Parang na-intimidate na yung mga lalaki sa paligid niya. Mm. So, parang ang hirap din i-balanse na, ayun nga, kailan ka maglalandi, kailan ka hindi maglalandi, paano ko mamili. Yun. So, ayun nga, lahat siguro niyan based sa upbringing talaga ng magulang. Kunyari ikaw, Jorel, ikakasal ka na. Oo. Ano ang sasabihin mo sa future kid mo, whether lalaki or babae, na para in terms of building yung confidence? I think sa'kin kasi kung paano ako pinalaki, I think okay yung balance na oo, hindi ako pinraise ng magulang ko for being pogi or kahit nga yung mga talent hindi sila yung parang ang galing mo naman mag-basketball, walang gano'n. Pero nilagay nila ako sa posisyon para ma-develop ko yung skills and talents ko para ayun, gumaling. So yung validation ko nakuha ko from Other external people. Ah. other people, hindi sa direct family. Na siguro kung ako naman naging magulang, bibigyan ko ng konting validation yung anak ko. Nga, totoo. Mas balance siguro. Pero I think sa bata Siguro rin kasi yan Kailangan parang kailangan okay yung balance ng good and bad na experiences ng bata. Ikaw, hindi lang Tristan. lahat todo papuri. Siguro lang din yung kailangan niyang matutunan yung balance ng pagiging confident at pagkakaroon ng entitlement. Wala namang masamang maging confident Minsan kasi nagkakaroon ng masamang connotation pag confident kayo, lalo na sa mga Asian countries. Hindi lang sa Pilipinas. Maski as an Asian, minsan pagka confident ka parang sa kapwa mo mga Asyano,
ang tingin nila sa'yo mayabang ka eh. May ganung connotation eh. Pero dapat alam mo lang din siguro kung ano yung hangganan nung pagiging confident mo. Siguro maganda rin yung maging confident ka rin na minsan aminin mo kung ano yung pagkakamali mo or yung mga shortcomings mo. Siguro dun din lumalabas yung totoong confidence. Ako siguro yan yung magandang masabi ko sa anak ko. Since nasabi ko na dito, naisip ko bigla ko nga, no, dapat sinasabi ko sa anak ko, no, na dapat hindi lang yung pagiging confident na nagagawa mo yung mga tamang bagay. Dapat maging confident ka rin na minsan, aamin ka rin na minsan may mali ka. Yun. Ako, dahil hindi nyo naman ako tatanungin, ako, kasi yung inaanak ko kasi, yung pinsan niya may autism. May autism din. So, every now and then may play date kami dito sa bahay para ma-expose siya sa mga batang may autism para sa ganun magkaroon siya ng empathy sa mga ganong klaseng mga bata. Kasi so ang sinasabi mo dapat kuwari gwapo yung anak mo, ihalo mo rin siya sa mga pangit na group. Oo. Kasi kasi parang parang marirealize din niya na well, hindi naman pangit kasi okay naman yung tsura nung anyway. pero yun, kunyari, yun nga, yung para as early as now, nakikita niya na yung mga challenges sa mga batang may autism, ano yung pwede niyang gawing way para makalaro sila, yung parang at least aware siya na may gitong kalagayan pala. Para sa ganun, hindi siya dadagdag sa mga bata na potentially mambuli sa mga batang may autism. Plus, potentially i-defend din niya yung mga batang may ganong klaseng yan. Para magkaroon siya ng empathy. Oo, magkaroon siya ng empathy. Para magkaroon siya ng empathy na may mga ganitong bata talaga na hindi fair yung mundo, na minsan mayroong nagkakaroon ng ganitong condition. Ako, swerte ako. Tsaka yun nga, hindi naman yun nadadaan sa kung ano yung abilidad mo eh. Madalas yan nadadaan yan lahat sa kung ano yung kung hindi ko masabi. If you have a good heart, parang ganon. Parang parang sinabi ni Naruto yan, Tristan. Hindi. Walang sinabi ni ganyan si Naruto. Kabisado ko yan lahat. Pero yun, siguro if you have a good heart, that's what it takes eh. Hindi naman yan kailangan sobrang pogi mo, sobrang galing mo, or as long as you have a good heart, hindi ka naman matatalo sa buhay eh. So, yun. Napaisip tuloy ako, Tristan. So, siguro kaya naging, in a way, humble ka rin. Kasi, yung pumasok ka sa public school, parang nilagay ka rin sa posisyon na nakita mo na, may mga pangit din pala. Tas, natuto kang mag-cope and natuto kang intindihin yung kondisyon nila. Oo. Pero alam mo sa totoo, kondisyon na pala ang pagiging pangit. Yung totoo. Yung totoo. Actually, tama nga yun. Kasi parang yung nasa private ako dati, nung nag-Don Bosco ako, hindi ko naman nagigets talaga eh. Hindi naman kami sobrang yaman eh. Pero, yun nga. Tapos nag-aral ako bigla sa public. Nakita ko lang na parang yung difference yung layo ng middle class sa mga mahihirap. Sobrang layo. Na tipong kunyari, pupunta ka sa bahay ng mga kaklase, makita ko yung sahig ng bahay nila, yung lupa lang. Totoo lupa lang. Tapos naisip ko, grabe, kawawa naman sila. O kaya may mga ibang kaklase. Akala ko pa-shot-shotin ka muna bago pagdadami sa eskinita, pre-shot muna. Tas, and then, parang nagkaroon lang din ako ng empathy na
tama sinabi mo nga na gano'n na parang hindi mo tas makikita mo rin naman yung mga tao is hindi porket mahirap sila or ganito yung condition nila na masama silang tao. Mm. Na kahit mukha silang snatcher na i-snatch nila yung cellphone mo. Hindi naman gano'n, eh, hindi kumbaga Minsan sila hiram pa nga lang. yung minsan hiram lang. Sila Oo. pa nga yung mas mababait, eh. Tsaka ito pa isa kong naisip din, yung mga babae sa public school, mas tamed pa sila kaysa sa mga nag-aaral sa mga Catholic school. Ah. So, As sasabi mo ba in, wild yung mga nasa Catholic school? hindi ko sinasabing wild, pero yung based sa mga nakilala kong mga nag-aaral sa Catholic school na mga babae Mm. versus sa mga kakilala kong yung sa mga schoolmate ko dati, Mm. hindi sila gano'n ka-exposed sa mga kamunduhan. Kasi siguro limited yung limited yung media consumption, ganyan. And hindi nila masyadong siguro mga pinapanood lang natin, mga Channel 7 lang, wala namang cable. Versus yung sa mga private, may mga kilala ko yung mga tipong kukuwento pa sa'kin, nag-sex kami dun sa chapel. May mga gano'n. Oo, So gano'n din parang sa'min. 'di Sa ba gano'n din. school namin. Oh, Catholic school din kami ng mga bro oo. din Kaya di hosts. ba puro lalaki kayo sa school Sa niyo, Jorel? CSA? Hindi, co-ed CSA. kami. Hindi, co-ed sa Co-ed ba yun? CSA. Okay. Oo, Boss ko Oo. co-ed sa for CSA. lalaki. Sorry. Pero yun, parang makikita mo na gano'n, oo nga, yun lang. Na mas may privilege. Well, feeling privilege din yung iba. Kahit na hindi sila maganda or yung nag-aral sila sa mas mataas na school or yung mga private school or mga big 4 or big schools. Makita mo yung mga ibang bata sobrang or pagtanda nila, paglabas nila ng school, ano pa rin, meron sila nung parang school pride na parang 20 years na silang graduate, school pride pa rin. Totoo yan, ang dami kong may mga kilala ako na ganyan, hanggang ngayon na parang tangina, tagal na nating graduate, eh. Ako nga nakalimutan ko na nga kung paano pumunta sa school ko dati. Ikaw ano ka na, go Animo. Ateneo, go Lasal. Animo Lasal. So, Tapos yun. taga St. Benild. Yung mga kilala kong ganun, eh. Anyway, So yun, so yun. bago na tayo lumayo, so ayun, yun na yung sa tingin ko yung conclusion dito sa episode na to. Kaya kung gusto nyong i-share naman yung mga pretty privilege experience nyo, pwede naman kayo mag-comment dito sa Spotify episode, at siyempre pwede din kayo punta sa Reddit na kung kayo ay naka-video podcast, pwede nyo makita sa screen sa ibaba. So, reddit.com/r/tatayhoodpodcast. Yan. Yan. Tristan, meron ba tayo nakalimutan? Last na lang, siguro sasabihin ko lang yung pretty privilege, totoo naman talaga yan. Pero hindi dapat natin yung ginagamit para magkaroon ng masamang ugali. Oo, tama. Tsaka, ayun. Tsaka yung responsible parenting. Ay, sige, go, sorry. Responsible parenting lang para sa mga batang may nakakaangat ang itsura. Yan. Promotin muna natin si Jorel ng kanyang podcast. Thank you guys ulit sa pag-invite sa akin dito sa Tatayhood. And sa hopefully makapag-record kami ulit soon. Pero in the meantime, pakinggan nyo na lang yung mga past episodes namin sa Dimsilog on Spotify. Dimsilog Podcast. At lalagay namin yung link niyan sa episode description para madali na ninyong i-access. I-click nyo na lang. Salamat. Yan, at Dimsilog Podcast. Umaakit ka buong episode ng Tatayhood Podcast. Kasama natin si Tristan, si Jorel, at siyempre ako. Salamat mga papa. Papa.